Isang kapirasong papel. Iyon lang sana. Isang kapirasong papel na naligaw sa bulsa ng mamahaling coat ni Dante. Ngunit sa sandaling nahagip ito ng mga daliri ni Althea, isang resibo mula sa isang motel sa stand mesa, nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi ito basta-basta panlalamig. Ito ang uri ng ginaw na gumagapang mula sa talampakan, kumakalat sa bawat ugat, hanggang sa manigas ang kanyang panga at hindi na niya maramdaman ang sariling paghinga. Jade Dragon Motel. Paulit-ulit na binasa ni Althea ang pangalan. Sinubukan niyang bigyan ito ng ibang kahulugan. Sinubukan ng isip niyang gumawa ng libo-libong dahilan. Baka sa kaibigan niya lang ito. Baka may tinulungan lang siyang kasamahan sa trabaho. Baka napulot lang niya. Ngunit ang petsa sa resibo ay nakasulat doon. Malinaw pa sa sikat ng araw. Kahapon. At ang oras ng check-in ay 2:00 ng hapon. Eksakto sa oras na sinabi ni Dante na mayroon siyang mahalagang meeting sa Makati. Ang stand mesa ay malayo sa Makati. Malayo sa kanilang bahay sa Quezon City. Malayo sa anumang posibleng dahilan na kayang buuin ng kanyang isip. Napatingin si Althea sa family portrait nila na nakasabit sa dingding ng kanilang walk-in closet. Isang perpektong larawan. Si Dante, gwapo at matikas sa kanyang business suit. Siya nakangiti ng buong pagmamahal at sa gitna nila ang kanilang nag-iisang anak na si Miguel. Ang perpektong pamilya, isang kasinungalingan. Kaninang hapunan lang, ang lahat ay tila perpekto pa rin. Walang kupas ang pagka-master chef ng asawa ko, sabi ni Dante habang tinikman ang paborito niyang sinigang. Kahit anong restaurant, wala pa ring tatalo sa luto mo. Mahal. Ngumiti si Althea. Ang nangiting sanay na siyang ibigay sa tuwing nakakatanggap ng papuri. Binobola mo na naman ako. Hindi totoo yan, sasabi ni Dante. Sabay subo ulit. Kaya lang, naisip ko, sana nagagamit mo rin yang galing mo sa labas. Tingnan mo si Jasmine, ang galing niya sa company nila. Kaka-promote lang ulit. Sabi ko nga sa kanya, dapat paminsan-minsan turuan kanya ng mga diskarte sa business. Isang pamilyar na kirot ang kumurot sa dibdib ni Althea. Ngumiti pa rin siya. Okay naman ako dito sa bahay, mahal. Masaya na akong alagaan kayo ni Miguel. I know, mabilis na sabi ni Dante. And I appreciate that, sobra. You are the perfect wife and mother. Huwag mo lang sana pabayaan ang sarili mong pangarap. Ang mga salitang iyon, na dapat sana'y nagpapakita ng pag-aalala, ay tumusok sa puso ni Althea na parang mga bubog, pangarap. Ang mga pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot para bigyang daan ang mga pangarap ni Dante. Ngayon, hawak ang resibo. Naintindihan na niya. Hindi yun pag-aalala. Iyon ay paghahanda. Isang paraan para palabasin na siya ang nagkulang. Siya ang tumigil sa pag-abot ng mga bituin habang ang asawa niya at ang matalik niyang kaibigan ay abala sa pagbuo ng sarili nilang kalawakan. Hindi na nag-isip pa si Althea. Mabilis niyang binitawan ang coat. Kinuha ang susi ng kotse sa kanyang bag at walang lingon likod na lumabas ng kanilang silid. Ang mga yapak niya sa hagdanan ay halos walang tunog. Bawat galaw niya ay kontrolado. Tila isang sundalong papasok sa isang giyera. Habang nagmamaneho siya sa kahabaan ng EDSA, ang mga ilaw ng syudad ay nagmistulang mga mantsa sa kanyang paningin. Ang isip niya'y blangko. Ang puso niya'y tumitibok sa iisang ritmo ng galit at pagtataksil. Huwag, Althea. Umuwi ka na. Huwag mo nang ituloy. Isang boses sa kanyang isip ang nagmamakaawa. Ang boses ng dating Althea. Ang Althea na mas pipiliin ang manatili sa isang magandang kasinungalingan kaysa harapin ang isang masakit na katotohanan. Ngunit huli na. Hindi niya namalayan, nasa tapat na siya ng isang gusaling may kumukutitap na ilaw na kulay pula at berde. Jade Dragon Motel. Ang lugar ay mukhang mura, malayo sa mga mamahaling hotel na pinupuntahan nila ni Dante. Isang lugar para sa mga taong gustong magtago. Ipinark niya ang kotse sa isang madilim na bahagi ng kalsada sa tapat.
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinapatay ang makina. 10 minuto, 15 minuto, hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo lang doon, nakatitig sa entrance ng motel, nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin. At doon, sa ilalim ng isang nag-iisang poste ng ilaw, nakita niya ito. Isang pamilyar na puting sedan. Ang kotseng ipinagmalaki pa sa kanya ni Jasmine noong nakaraang linggo. Ang kotseng regalo raw sa kanya ng kanyang secret admirer. Parang may bumagsak na yelo sa sikmura ni Althea. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang pagdududa ay napalitan ng isang nakakabinging katiyakan. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 libra. Tumawid siya sa kalsada, pumasok sa bakuran ng motel na walang nakapansin. Sinundan niya ang isang mahinang halakhak, isang halakhak na kilalang-kilala niya. Ang halakhak ng kanyang asawa. At kasunod nito, ang tawa ng kanyang matalik na kaibigan. Nanggagaling ang tunog mula sa isang kwarto sa ikalawang palapag. Sa dulo ng pasilyo, bahagyang nakabukas ang pinto, sapat lang para makalusot ang liwanag at ang tunog ng kanilang kaligayahan. Nakatayo si Althea sa labas ng pinto, anino sa dilim. Ang puso niya ay hindi na kumakabog. Ito ay durog na, pira-piraso. Ngunit sa gitna ng mga pira-pirasong yon, isang bagong damdamin ang nabuo. Malamig, matigas, at mapanganib. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang kamera. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Pinigil yon sa kanyang dibdib at itinaas ang telepono. Itinutok sa siwang ng pinto. Ang screen ng cellphone ay nanginginig, hindi dahil sa pulso ni Althea, kundi dahil ang buo niyang kaluluwa ay niyayanig. Sa maliit na screen na yon, nakita niya ang lahat. Ang braso ni Dante na nakapulupot sa baywang ni Jasmine. Ang halik na iginawad niya sa leeg nito. Ang pamilyar na polo shirt ni Dante na walang pakundangang inihagis sa sahig sa tabi ng isang pares ng mamahaling stiletto na alam ni Althea ay kay Jasmine. Ang bawat detalye ay isang patalim na bumaon sa kanyang puso. Hindi niya na kailangang marinig ang kanilang pinag-uusapan. Ang kanilang mga tawa at halinghing ay sapat na. Sila ay masaya, sila ay malaya. Habang siya, ang asawa, ang kaibigan, ay nakatayo sa labas, isang multo sa sarili niyang buhay. Isang hikbi ang nagtangkang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig, kinagat ang sariling palad para pigilan ang anumang tunog. Hindi nila siya maririnig, hindi nila siya makikita, hindi niya ibibigay sa kanila ang satisfaksyon na makitang wasak na wasak siya. Dahan-dahan, parang isang magnanakaw sa gabi, umatras si Althea. Bawat hakbang paatras ay kasing ingat ng isang taong naglalakad sa ibabaw ng mga basag na salamin. Nang marating niya ang dulo ng pasilyo, mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang hagdan pababa. Hindi siya huminto hanggang sa makapasok siya muli sa loob ng kanyang kotse. Isinara niya ang pinto. Sa katahimikan ng sasakyan, doon bumigay ang lahat. Ang unang patak ng luha ay mainit. Sinundan ito ng isa pa at isa pa, hanggang sa ang kanyang muka ay basang-basa na. Ang hikbing kanina'y pinigilan niya ay kumawala na parang isang hayop na sugatan. Napahagulhol siya, ang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng sakit. Isinubsob niya ang kanyang muka sa manibela. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay sinasabayan ng ugong ng makina na hindi pa niya napapatay. Ang 10 taon nilang pagsasama. Ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Ang mga pangako. Flashback. Ang araw ng kanilang kasal. Ang nangiti ni Dante habang isinusuot ang singsing sa kanyang daliri. Ikaw lang, Althea. Habang buhay. Flashback. Ang unang sigaw ni Miguel sa delivery room. Ang mga luha ng kaligayahan sa mata ni Dante habang karga ang kanilang anak.
Binuo mo ang buhay ko, mahal. Flashback. Si Jasmine, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang maid of honor. Ang yakap nito sa kanya. Sister na ang turing ko sa'yo. I will always have your back. Mga kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Pinaandar niya ang kotse. Walang patutunguhan. Nagpaikot-ikot lang siya sa mga kalsada ng Maynila. Ang mga masasayang alaala ay sumasayaw sa kanyang isipan. Ngayon ay mga multong nanunukso, pinagtatawanan ang kanyang katangahan. Nang sa wakas, ay mapagod ang kanyang mga mata sa kaiiyak. Isang bagong damdamin ang pumalit sa kirot. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Umikot siya pabalik habang papalapit siya sa kanilang bahay, ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Ang kanyang mga luha ay natuyo na. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang mga ito ngayon ay matatag na nakahawak sa manibela. Pagpasok niya sa bahay, sinaluhuli ni Nimbri kasabay. Sinalubong siya ng katahimikan. Patay na ang mga ilaw maliban sa maliit na lamp sa sala. Hindi niya binuksan ang ilaw. Sa halip, umupo siya sa sofa sa gitna ng dilim. Ang mga mata niya ay nakatitig sa kanilang family portrait na nakasabit sa dingding. Ang perpektong larawan. Ang perpektong kasinungalingan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Maya-maya pa'y naging isang mahinang tawa. Isang tawa na walang bakas ng anumang saya. Isang tawa na nakakapangilabot. Ilang oras siyang nakaupo doon, nag-iisip. Pinagtagpi-tagpi ang bawat piraso ng ebidensya, bawat salitang may dalawang kahulugan, bawat pag-iwas ng tingin. Ngayon, malinaw na ang lahat. Narinig niya ang ugong ng sasakyan ni Dante sa garahe. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Hindi siya gumalaw. Mahal, gising ka pa pala, sabi ni Dante. Binuksan ng ilaw. Napapikit ito saglit. Bakit nandito ka sa dilim? Tumayo si Althea at humarap sa kanya. Isang matamis na ngiti ang ibinigay niya sa kanyang asawa. Isang nganang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Hinihintay kita, sagot niya sa isang malambing na boses na kinilabutan si Dante. Kamusta ang meeting mo? Ayon. Nakakapagod. Same old stuff. Mabilis na sagot ni Dante, umiiwas ng tingin habang hinuhubad ang sapatos. Matulog na tayo. Maaga pa ako bukas. Tumangulang si Althea. Pinanood niya ang bawat galaw ng lalaking minsan niyang minahal ng buong buhay, ang lalaking sumira sa kanya. Sige mahal, magpahinga ka na. Nang makatulog na si Dante, dahan-dahang bumangon si Althea. Nagtungo siya sa kanilang maliit na library sa isang sulok na puno ng alikabok at mga lumang gamit. May hinahanap siya. Isang lumang baul na puno ng kanyang mga alaala mula sa kolehiyo. Mga litrato, mga sulat, mga bagay na matagal na niyang kinalimutan. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng mga natuyong bulaklak at mga love letter na kupas na, nandoon ang isang maliit na itim na address book. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina. Ang mga pangalan ng mga taong naging bahagi ng kanyang nakaraan. Ang kanyang daliri ay tumigil sa isang pangalan na nakasulat sa pamilyar na tinta. Marco. Kung titingnan ninyo ang anggulong ito, paliwanag ni Architect Marco Valencia, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Makikita ninyo na na-maximize natin ang natural light na siyang magpapababa sa inyong electricity consumption ng halos 20%. Nakatayo si Marco sa harap ng isang glass-walled conference room sa tuktok ng isa sa mga pinakabagong gusali sa Bonifacio Global City. Sa harap niya ay ang mag-asawang Del Prado, isa sa mga pinakamalaking kliyente ng kanyang firm. Ang lahat sa silid ay sumisigaw ng tagumpay, mula sa mga mamahaling blueprint na nakalatag sa mesa hanggang sa tanawin ng syudad sa kanyang likuran. Ito ang mundo ni Marco. Maayos, kontrolado, pinaghirapan. Nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Hindi niya ito pinansin.
Itinuloy niya ang kanyang presentasyon. Nag-vibrate ulit ito. Isang tawag. Isang bahagi ng kanyang isip ang nainis. Sinabihan na niya ang kanyang sekretarya na huwag magpapapasok ng anumang tawag sa oras na ito. Ito ang pinakamahalagang meeting ng quarter. Pero sa pangatlong pag-vibrate, isang hindi maipaliwanag na kaba ang kanyang naramdaman. Dahan-dahan niyang sinulyapan ang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang pangalan ang sumalubong sa kanya. Isang pangalan na hindi niya nakita sa loob ng halos 10 taon. Althea. Natigilan si Marco sa gitna ng kanyang pangungusap. Ang mga salita ay biglang naglaho. Ang kumpiyansa sa kanyang boses ay biglang nag-alinlangan. "Excuse me for a moment," sabi niya sa mga kliyente. Ang kanyang professional na ngiti ay pilit. Lumabas siya ng conference room. Ang mga mata ng kanyang staff ay nakasunod sa kanya. Nagtataka. Sinagot niya ang tawag. "Althea?" Isang sandali ng katahimikan. Tanging isang mahinang paghinga ang kanyang narinig. "Marco?" Sa wakas ay sabi ng isang boses sa kabilang linya. Basag. Pilit na pinatatag. Pero kilala niya ang boses na yon. Kabisado niya ang bawat nota ng sakit na nakatago sa likod nito. "Napatawag ka," sabi ni Marco. Sinubukang gawing normal ang kanyang tono. "May problema ba? Pwede ba tayong magkita?" Diretsong tanong ni Althea. Nilaktawan ang lahat ng posibleng kamustahan. Doon na nakumpirma ni Marco ang kanyang hinala. Mayroong mali. Sobrang mali. Ang Althea na kilala niya ay hindi tatawag ng ganito. "Oo naman." Mabilis niyang sagot. Walang pag-aalinlangan. "Saan? Papunta na ako." Habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan, papunta sa napag-usapan nilang coffee shop sa Katipunan, ang isip ni Marco ay bumalik sa nakaraan. Isang alaala ang pilit na umahon. Isang sugat na akala niya'y matagal nang naghilom. Nasa universidad pa sila noon, nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Iyon sana ang kanilang anibersaryo. Ngunit sa halip na pagbati, isang akusasyon ang ibinato sa kanya ni Althea. "Sinabi sa akin ni Dante, nakita ka raw niya na may kasamang iba." Sabi ni Althea. Ang mga luha ay namumuo sa kanyang mga mata. "Nag-aalala lang daw siya para sa akin." "Ano?" Gulat na tanong ni Marco. "Si Dante." "Althea, alam mong hindi totoo yan. Kaibigan natin siya." "Pero bakit siya magsisinungaling, Marco? Bakit?" Hindi niya masagot ang tanong na yon noon. Ang alam lang niya ay ang sakit na makitang mas pinaniwalaan ni Althea ang nag-aalalang kaibigan kaysa sa kanya. Ang pagtatalo na yon ang naging simula ng kanilang katapusan. Makalipas ang 1 taon, nabalitaan na lang niya, sila na ni Dante. Kinuyom ni Marco ang kanyang mga kamay sa manibela. Ang galit na matagal na niyang ibinaon ay muling sumiklab. Ang galit hindi lang kay Dante, kundi pati na rin sa sarili niya. Bakit hindi siya lumaban? Bakit siya sumuko agad? Pagdating niya sa coffee shop, pinili niya ang isang mesa sa sulok. Umorder siya ng kape at naghintay. Bawat minutong lumilipas, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Ano ang sasabihin sa kanya ni Althea? Ano ang nangyari sa perpekto nitong buhay? Pagkalipas ng 15 minuto, tumunog ang maliit na kampana sa pinto ng shop. Pumasok si Althea. Napatingala si Marco at sa isang iglap, parang huminto ang mundo. 10 taon. Ganoon pa rin ang kanyang mukha, ang kanyang tindig. Ngunit may nag-iba. Namumuguto ang kanyang mga mata. Bakas ng magdamag na pag-iyak. Ngunit sa likod ng pamumugto, mayroong isang bagay na bago. Isang kislap ng matigas na determinasyon. Isang apoy na hindi niya pa nakikita noon. Tumayo si Marco. Nagkatinginan sila. Walang ngiti, walang bati. Tanging isang malalim na pag-unawa na ang tawag na ito ay hindi lang isang simpleng kamustahan. Ito ay isang sigaw ng tulong. At alam ni Marco sa sandaling iyon, ang buhay na alam nilang dalawa ay magbabago na.
Ang kape sa pagitan nila ay unti-unti nang lumalamig, hindi pa rin nagagalaw. Inilabas ni Althea ang kanyang cellphone at inilapag ito sa mesa. Walang salita. Iplinay niya ang video na kinunan niya kagabi. Hindi niya ito tiningnan. Kabisado na niya ang bawat segundo ng kataksilang nakapaloob doon. Sa halip, ang mga mata niya ay nakatutok kay Marco. Pinanood ni Marco ang nanginginig na video. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito mula sa pag-aalala, naging pagkalito, at sa huli, naging isang malamig na galit. Ang mga panga nito ay nagtiim at ang mga kamay ay napakuyom sa ilalim ng mesa. Nang matapos ang video, hindi ito nagsalita agad. Dahan-dahan itong isinandal ang likod sa upuan. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ngayon naiintindihan ko na, mahinang sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng isang pait na matagal na niyang kinimkim. Ang galing niyang magtago. Noon pa man, alam ni Althea kung ano ang tinutukoy nito. Ang nakaraan. Ang kasinungalingan na sumira sa kanila. Hindi ko alam, Marco. Nabulag ako. Sabi ni Althea. Ang boses ay garalgal. Ibinigay ko ang lahat. Ang mga pangarap ko. Ang buong buhay ko. Para lang dito. Hindi mo kasalanan, Althea. Mabilis na sabi ni Marco. Ang tingin ay bumalik sa kanya. Puno ng isang damdaming hindi niya mabasa. Magaling siyang maglaro. At ginamit ka niya. Ginamit niya tayong dalawa. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Althea ang isang bigat na nabunot mula sa kanyang dibdib. Sa wakas, may isang taong nakakaintindi. May isang taong hindi siya hinuhusgahan. Ano ang plano mo? Tanong ni Marco. Mag-file ka na ba ng annulment? Umiling si Althea. Ang mga luha ay muling nagbanta, ngunit pinigilan niya ang mga ito. Hindi ganoon kadali. Kung gagawin ko yan, sila pa ang magmumukhang biktima. Sasabihin nilang baliw ako, na nagyara kong asawa, kaya siya napilitang humanap ng iba. Gusto kong maranasan nila ang sakit na nararamdaman ko. Patuloy niya, ang boses ay unti-unting tumitigas. Gusto kong makita ng lahat kung sino talaga sila. Gusto kong bawiin ang lahat ng kinuha nila sa akin. Tinitigan siya ni Marco ng matagal. Nakita niya ang apoy sa mga mata ni Althea. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang babaeng minahal niya noon. Ito ay mas matatag, mas mapanganib. At sa halip na matakot, mas lalo niya itong hinangaan. Kung ganoon, sabi ni Marco, bahagyang umusog palapit, hindi ka pwedeng mag-isa dito. Tutulungan kita. Ang mga salitang yon ay parang musika sa pandinig ni Althea. Bakit? Dahil may utang din sa akin ang lalaking yan, sagot ni Marco. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi lang to tungkol sa'yo, Althea. Tungkol na rin to sa'kin. Doon nagsimula ang kanilang plano. Habang ang mga tao sa paligid nila ay nagtatawanan at nagkakape, ang dalawa ay bumubuo ng isang estratehiya para sa isang digmaan. Si Marco sa kanyang mga koneksyon ang bahala sa pag-imbestiga sa pinansyal na estado ni Dante at ng kumpanya nito. Ang parte ni Althea ang pinakamahirap. Kailangan mong umarte na parang walang nangyari, sabi ni Marco. Maging ang pinakamatamis na asawa, ang pinakamaalalahaning kaibigan. Huwag mo silang bibigyan ng dahilan para magduda. Kinagabihan, isinabuhay ni Althea ang kanyang papel. Habang naliligo si Dante, pumasok si Althea sa kanilang home office. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sa isang USB na bigay ni Marco, in-install niya ang isang tracking software sa laptop ni Dante. Bawat pag-click ng mouse, bawat tunog mula sa banyo ay nagpapatalon sa kanyang puso. Nang matapos, mabilis siyang lumabas. Sakto namang paglabas din ni Dante mula sa banyo. May kinuha ka, mahal? Tanong ni Dante. Ah, oo. Yung libro ko lang naiwan ko. Palusot ni Althea. Ngumiti ng buong tamis. Kinabukasan ang pagsubok ay mas naging mahirap. Dumating si Jasmine sa bahay.
May dalang isang mamahaling cake. Bestie, na-miss kita. Masayang bati ni Jasmine, sabay yakap ng mahigpit kay Althea. Napanigas si Althea sa kanyang kinatatayuan. Ang amoy ng pabango ni Jasmine, ang parehong pabango na naamoy niya sa polo shirt ni Dante, ay parang lason na tumusok sa kanyang ilong. Gusto niyang itulak ito palayo. Gusto niyang sumigaw. Ngunit sa halip, niyakap niya ito pabalik. Na-miss din kita, Jazz. Halika, magkape tayo. Habang nag-uusap sila sa kusina, pinanood ni Althea ang bawat galaw ng kanyang kaibigan. Ang paraan ng pagtawa nito, ang pag-arte na parang wala itong kasalanan. Alam mo, dapat lumabas naman tayo paminsan-minsan, sabi ni Jasmine habang humihigop ng kape. Huwag mong hayaang ma-stuck ka lang dito sa bahay. Tingnan mo ako. Kahit gaano ka busy sa trabaho, may oras pa rin ako para mag-enjoy. Isang patutsyada, isang insulto na binalot sa kunwaring pag-aalala. Ngumiti lang si Althea. Tama ka. Siguro nga kailangan ko nang mag-enjoy ulit. Nang gabing iyon, habang nag-iisa sa kanyang silid, halos masuka si Althea sa bigat ng kanyang pagpapanggap. Ngunit alam niyang kailangan niya itong tiisin. Ito ang simula ng laro. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang email mula kay Marco. Subject, urgent. Binuksan niya ito. Isang attachment, isang kopya ng pinakabagong credit card statement ni Dante. Sinuri niya ang bawat linya, naghahanap ng anumang kahina-hinala. Mga mamahaling restaurant, mga flower shop, mga bagay na madaling itago. Ngunit isang pangalan ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang malaking bayad, ginawa noong 1 linggo. Hindi ito hotel, hindi ito jewelry store. St. Victoria's Women's Clinic and Diagnostics. Isang OBGYN clinic. Napahawak si Althea sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Bakit? Bakit magbabayad si Dante sa isang OBGYN clinic? Nag-aapoy ang mga numero sa screen ng laptop ni Dante. Lahat pula. Bagsak ang sales. Lumulobo ang utang. Ang mga email mula sa bangko ay sunod-sunod. Bawat isa ay mas apurado kaysa sa nauna. Ibinagsak niya ang sarili sa kanyang mamahaling leather chair. Ang bigat ng mundo ay tila nakapatong sa kanyang mga balikat. Ang paraiso na binuo niya ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga anino. Biglang tumunog ang kanyang private line. Si Jasmine. Ano na? Bungad nito. Walang anumang paglalambing sa boses. Nakausap mo na ba siya? Napapikit si Dante at marahang minasahe ang kanyang sentido. Jazz, please. Hindi ito ang tamang oras. Hindi tamang oras? Dante, 1 linggo mo nang sinasabi yan. Tumaas ang boses ni Jasmine sa kabilang linya. Nahihilo na ako at nasusuka araw-araw. Tapos ikaw dyan, relax ka lang sa tabi ng asawa mo? Kailan mo balak sabihin sa kanya ang tungkol sa atin? Ang tungkol sa baby? Hindi ganoon kadali, okay? Halos pabulong na sagot ni Dante. Sinisigurong walang makakarinig sa labas ng kanyang opisina. Magulo ang kumpanya ngayon. Kailangan kong ayusin to. Huwag mo na munang dagdagan. Kaya nga kailangan mo ako. 'Di ba? Sagot ni Jasmine. Ang boses ay nagbago. Naging tila isang ahas na nanunukso. Ang mga koneksyon ko, ang pera ng pamilya ko. Lahat yan makukuha mo. Sa isang kondisyon, hiwalayan mo na si Althea. Napabuntong hininga na lang si Dante. Ang relasyon na dapat sana'y takas niya mula sa stress ay nagiging isa na ring malaking problema. Pakiramdam niya ay nalulunod siya at ang 2 babae sa buhay niya ang humihila sa kanya pababa. Pag-uwi niya ng gabing iyon, inaasahan niyang madadatnan ang karaniwang alya. Tahimik, bahagyang malungkot ang mga mata, naghihintay sa kanya. Ngunit iba ang sumalubong sa kanya. Ang bahay ay napakalinis, kumikinang. Ang paborito niyang pagkain ay nakahain na sa mesa. At si Althea, nakasuot ng isang simpleng bestida, ay ngumiti sa kanya ng buong tamis. Welcome home, mahal. Bati nito. May kung anong hindi tama.
Ang nangiti niya ay perpekto, pero hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang mga galaw niya ay puno ng pag-aasikaso. Pero parang robot, walang emosyon. Mukhang napagod ka, sabi ni Althea habang kumakain sila. Gusto mo ba ng masahe mamaya? Tumangulang si Dante, nagmamasid. Ang asawa niya ay mas naging sweet, mas naging maalaga. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang pader na yelo siyang nararamdaman. Isang lamig na hindi niya kayang ipaliwanag. Pagkatapos ng hapunan, habang naghuhugas ng plato si Althea, dahan-dahan siyang niyakap ni Dante mula sa likuran. Ipinatong niya ang kanyang baba. Sa balikat nito, inaasahan ng pamilyar na paghilig nito sa kanya. Ngunit nanigas si Althea. Isang segundo lang, pero sapat na para maramdaman niya. Pagod na ako, Dante. Mahinang sabi nito, hindi lumilingon. Maaga pa tayong gigising bukas. Kumala si Dante sa pagkakayakap. Walang naganap na pagtatalo, pero pakiramdam niya ay tinanggihan siya. Kinagabihan, habang nanonood siya ng TV sa sala, napansin niya si Althea sa kabilang sofa, abala sa kanyang cellphone. Tahimik lang itong nagtatype. Maya-maya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang tunay na ngiti, ang uri ng nangiting matagal na niyang hindi nakikita. Sino ang katext niya? Bakit siya nakangiti ng ganoon? Isang hindi maipaliwanag na selos ang biglang kumulo sa kanyang dibdib. Siya ang nagtataksil. Pero bakit pakiramdam niya ay siya ang pinagtataksilan? Hindi niya natiis. Nang pumasok na si Althea sa banyo para maligo, dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone nito na naiwan sa ibabaw ng unan. Ang puso niya ay kumakabog. Ano ang inaasahan niyang makita? Iniswipe niya ang screen para buksan ito. Humingi ito ng password. Kinapa niya ang pamilyar na pattern na alam niya. Incorrect pattern. Sinubukan niyang itype ang birthday ni Miguel. Incorrect pin. Sinubukan niya ang kanilang anniversary. Incorrect pin. Pinagpawisan ng malamig si Dante. Tinitigan niya ang screen. Nagbago siya ng password. Kailan pa? At bakit? Althea, sigurado ka ba dito? Tanong ni Marco sa kabilang linya. Baka naman sa kasamahan niya sa opisina yan. O baka may tinulungan lang. Nakatayo si Althea sa gitna ng kanilang hardin. Ang cellphone ay nakadikit sa kanyang tainga. Ang sikat ng araw ay mainit. Ngunit ang kanyang buong katawan ay nanlalamig. Hindi, Marco. Sagot niya. Ang boses ay halos pabulongi. Nararamdaman ko, may iba pa. May mas malalim pa dito. Mula nang makita niya ang pangalan ng OB-GYN clinic sa credit card statement, hindi na siya mapakali. Ang tanong ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Isang nakakabaliw na ritornelo. Bakit? Sino? Okay, bigyan mo ako ng isang araw, sabi ni Marco. May kakilala ako na pwedeng tumingin. Pero Althea, mag-ingat ka. Baka nag-overthink ka lang. Isang araw. Ang pinakamahabang 24 na oras sa buhay ni Althea. Sinubukan niyang maging normal. Nagluto siya. Naglinis ng bahay. Tinulungan si Miguel sa kanyang homework. Ngunit ang bawat kilos ay mekanikal. Ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Naghihintay sa isang tawag na hindi niya alam kung gusto ba talaga niyang matanggap. Kinabukasan, habang nagdidilig siya ng mga halaman, tumunog ang kanyang telepono. Si Marco. Napahinto siya sa paghinga. Althea, sabi ni Marco. At sa tono pa lang ng boses nito, alam na niya. Alam na niya na ang katotohanang sasabihin nito ay dudurog sa kung anumang natitira pa sa kanya. Nakausap ko na ang source ko, patuloy ni Marco. Ang boses ay mabigat. May pasyente sa klinik na yon na regular na nagpapacheck up. Ang pangalan niya, Jasmine Reyes. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang yon. Nabitawan ni Althea ang hawak niyang hose. Ang tubig ay malayang bumuhos sa lupa, ngunit hindi niya ito napansin. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng sarili niyang puso. At
At bakit binayaran ni Dante? Tanong ni Althea, kahit alam na niya ang sagot. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Isang mabigat na buntong hininga. Althea, sabi ni Marco nang may pag-iingat. Buntis siya. Buntis siya. 2 salita. Ngunit ang bigat nito ay parang isang buong gusali na gumuho sa ibabaw niya. Buntis siya. Ang pagtataksil nila ay hindi na lang isang pisikal na bagay. Hindi na lang ito pagnanasa. Nagbunga na ito. Nagkaroon na ito ng buhay. Isang pamilya. Bubuo sila ng sarili nilang pamilya sa ibabaw ng mga abo ng pamilya niya. Napaupo si Althea sa damuhan. Hindi na alintana ang putik. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang lahat ng hangin ay tila hinigop mula sa kanyang mga baga. Ang galit, ang plano, ang paghihiganti, lahat ay biglang naglaho. Ang natira na lang ay isang nakakabinging sakit. Isang pakiramdam ng ganap na pagkatalo. Paano niya lalabanan iyon? Paano siya mananalo laban sa isang inosenteng bata? Tapos na ang laro. Talo na siya bago pa man magsimula. Hindi niya namalayan. Ang mga luha ay sunod-sunod nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito ang uri ng iyak na puno ng galit. Ito ay iyak ng isang taong sumuko na. Althea, andyan ka pa ba? Nag-aalalang tanong ni Marco. Hindi siya sumagot. Althea, makinig ka sa akin, sabi ni Marco. Ang boses ay mas matatag na ngayon. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Ibinigay niya ang pangalan ng isang maliit na parke malapit sa kanila. Pagdating ni Marco, natagpuan siya nitong nakaupo sa isang swing. Marahang umuugoy, ang tingin ay blangko. Umupo si Marco sa swing, sa tabi niya. Hindi sila nagsalita ng ilang minuto. Hinayaan lang niya si Althea na ilabas ang lahat. Wala na. Sa wakas ay sabi ni Althea, ang boses ay basag. Wala na akong laban, Marco. Paano? Paano nila nagawa to sa akin? Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, ipinakita niya ang kanyang kahinaan. Humagulhol siya, hindi bilang isang nagpaplanong asawa, kundi bilang isang babaeng nasugatan ng malalim. Hindi nagsalita si Marco. Sa halip ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Dahan-dahan niyang inakbayan si Althea. Hindi ito isang yakap ng isang dating kasintahan. Ito ay yakap ng isang kaibigan. Isang yakap na nagsasabing, nandito lang ako. Naramdaman ni Althea ang init ng yakap na yon at sa halip na kumalma, mas lalo siyang napaiyak. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit, lahat ng pait, lahat ng pakiramdam ng pagkatalo. Nang sa wakas ay humupa ang kanyang pag-iyak at tanging mga hikbi na lang ang natira, dahan-dahan siyang humiwalay. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Tinitigan niya si Marco. Hindi, sabi ni Althea. Ang boses ay nanginginig pa rin, ngunit may bagong apoy na nagsisimulang sumiklab mula sa mga abo. Hindi pa ako tapos. Tumingin siya sa malayo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Ang sakit ay hindi nawala. Sa katunayan, mas naging matindi pa ito. Ngunit ang sakit na yon ay nagmetamorphose. Naging gasolina ito. Hindi na ito tungkol sa akin, sabi niya. Mas para sa sarili niya kaysa kay Marco. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig o sa pamilya. Ito ay tungkol sa hustisya. Tumingala siya sa langit. Isang malamig na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Malapit na ang birthday niya. Sabi ni Althea, ang boses ay walang emosyon, kasing lamig ng yelo. Bibigyan natin siya ng isang regalo na hinding-hindi niya malilimutan. Nakatayo si Jasmine sa harap ng isang full-length mirror sa loob ng isang mamahaling butik. Hinahaplos ang bahagyang umuumbok niyang tiyan. Nakasuot siya ng isang eleganteng emerald green gown, ang kulay na lalong nagpapatingkad sa kanyang maputing balat. Perpekto. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na ang simula ng kanyang perpektong buhay. Sa wakas,
Ang lahat ng pinaghirapan niya ay unti-unti nang nagkakaroon ng katuparan. Ang lalaking matagal na niyang pinangarap ay malapit nang maging kanya. Ang posisyon sa kumpanya na inaasam-asam niya ay nakuha na niya. At sa loob niya, dinadala niya ang susi sa lahat ng ito, ang magiging tagapagmana ng pangalan at higit sa lahat ng kayamanan ni Dante. Naaawa siya kay Althea. Totoo yan. Naaawa siya sa kaibigan na naiwan sa bahay. Kontento na sa pagiging isang simpleng may bahay. Masyadong mabait si Althea. Masyadong simple. Hindi ito nababagay sa mundo ni Dante. Isang mundo ng ambisyon, kapangyarihan, at walang katapusang mga party. Siya si Jasmine, ang tunay na nababagay kay Dante. Sila ang power couple. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Dante. "Mahal, nakapili na ako ng isusuot ko para sa party." Masayang sabi niya. "Dapat makita mo. Para akong reyna." "That's great, Jazz," sagot ni Dante sa kabilang linya. Ang boses nito ay pagod at walang sigla. "Look, I'm in the middle of a meeting. Tatawag ako mamaya." Bago pa man siya makasagot, ibinaba na ni Dante ang tawag. Nawala ang nangiti ni Jasmine. Sa mga nakalipas na linggo, naging ganito na si Dante. Laging iritable, laging abala. Ikinukubli na lang niya ang inis sa pag-iisip na stress lang ito sa trabaho. Kapag naging opisyal na sila, magbabago rin ang lahat. Tutulungan niya itong ibangon ang kumpanya at habang buhay itong magkakaroon ng utang na loob sa kanya. Para pagaanin ang kanyang loob, umupo siya sa isang cafe at tinawagan ang taong palagi niyang ginagawang tagapakinig. Si Althea. "Bestie, kamusta?" Masayang bati ni Jasmine na para bang wala siyang ginagawang masama sa mundo. "Okay lang, Jazz. Medyo abala sa bahay," sagot ni Althea. Ang boses ay kalmado. "Napatawag ka?" "Wala naman. Gusto ko lang i-check kung confirmed ka na sa birthday party ko next week," sabi ni Jasmine. "Ikaw ang inassign kong tumulong sa akin sa preparations, ha? Alam mo na, ikaw ang may magic touch sa mga ganyang bagay. Isang paraan para insultuhin ito nang hindi halata. Para ipamukha dito na ang tanging galing nito ay sa mga gawaing bahay." "Oo naman," sagot ni Althea. "Pupunta ako. At syempre tutulungan kita." "Great! I knew I could count on you," sabi ni Jasmine. "Ikaw pa ba ang a-absent sa pinakamalaking gabi ng buhay ko?" Nagtawanan sila. Isang tawanan na puno ng lason at mga lihim. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Jasmine sa pag-aayos ng kanyang party of the year. Ang pinakamahal na hotel, ang pinakamasarap na pagkain, ang pinakasikat na banda. Lahat ay dapat perpekto. Ito ang magiging anunsyo niya sa mundo. Ang pagpapakilala sa kanya bilang ang bagong babae sa buhay ni Dante. Isang gabi, habang abala siya sa pagtingin sa listahan ng mga bisita, nakatanggap siya ng isang text message mula kay Althea. "Hi bestie! May inihanda akong special video presentation para i-play sa party mo. A trip down memory lane. Siguradong magugustuhan mo. Surprise ito." Napangiti si Jasmine. A video? Gaano ka-corny. Siguradong mga luma nilang litrato. Noong college ang laman noon. Mga litratong magpapakita kung gaano nakalayo ang narating niya kumpara kay Althea. Sige lang, isip niya. Hayaan mo siyang maghanda ng video. Ito na ang magiging huling pagkakataon na magkakaroon siya ng partisipasyon sa buhay ko. Ang kanyang huling halakhak bilang matalik kong kaibigan. Habang nakatingin sa salamin, hinaplos niya muli ang kanyang tiyan at ngumiti ng buong pagmamataas. Malapit na. Malapit na malapit na. Ang lahat ay mapapasa kanya na. Sa harap ng salamin, tinitigan ni Althea ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na niya halos makilala. Wala na ang simpleng may bahay na may malungkot na mga mata. Wala na ang asawang kontento nang magtago sa anino ng kanyang asawa. Ang nasa harap niya ngayon ay isang estranghera. Ang kanyang buhok
ay nakaayos sa isang eleganteng paraan. Ang kanyang suot ay isang simple, ngunit kapansin-pansing itim na bestida na bumabagay sa kanyang katawan. Isang bestida na matagal nang nakatago sa kanyang aparador. Hindi na isusuot dahil sinabi ni Dante na masyado itong mapang-akit. Kinuha niya ang isang lipstick na may kulay na tila dugo. Dahan-dahan, ngunit may katatagan, ipinahid niya ito sa kanyang mga labi. Bawat galaw ay may layunin. Bawat paghinga ay kontrolado. Hindi ito pampaganda. Ito ay baluti. Pagbaba niya sa hagdanan, nadatnan niya si Dante na naghihintay sa sala, naiinip na tumitingin sa kanyang relo. Althea, ano ba naman? Natigilan ito nang makita siya. Ang inis sa mukha ni Dante ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ng hindi maipaliwanag na paghanga. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Wow! Iyon lang ang nasabi nito. Saan ang lakad mo? Sa party ni Jasmine. Di ba? Sagot ni Althea. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mapupulang labi. Tara na. Ayokong malate tayo. Ang ballroom ng hotel ay puno ng mga nagkikislapang ilaw at mga taong nakabihis ng magagara. Tawa, alak, musika. Isang perpektong eksena ng kasinungalingan. Pagpasok pa lang nila, lahat ng mata ay napunta kay Althea. Narinig niya ang mga bulungan. Nakita niya ang mga mapanuring tingin, ngunit hindi siya natinag. Naglakad siya na parang pag-aari niya ang lugar. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa na hindi niya alam na taglay niya pala. Sinalubong sila ni Jasmine. Nakasuot ito ng emerald green na gown. Mukha itong reyna. Ngunit nang makita nito si Althea, isang mabilis na kislap ng inggit ang dumaan sa mga mata nito bago ito napalitan ng isang mapanuyang ngiti. Bestie, you look different, sabi ni Jasmine. Ang pagdidiin sa salitang different ay isang pahiwatig ng insulto. Trying to get Dante's attention again. Ngumiti lang si Althea. Hindi. Sinusubukan ko lang na maging kasing ganda ng birthday girl. Sa isang sulok malapit sa technical booth, nahagip ng tingin ni Althea si Marco. Nakatayo ito roon. Simple ang suot. Nagpapanggap na isa sa mga staff. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang bahagyang tango mula kay Marco, ang nagsilbing senyales. Handa na ang lahat. Dumating ang oras para sa mga talumpati. Sunod-sunod na mga kaibigan at kasamahan sa trabaho ang nagbigay ng kanilang pagbati para kay Jasmine. Nang sa wakas ay tinawag na ng MC ang pangalan ni Althea. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa bulwagan. At ngayon, pakinggan naman natin ang isang mensahe mula sa kanyang best friend, ang kanyang kapatid sa ibang ina, Mrs. Althea Guevara. Dahan-dahang umakyat si Althea sa entablado. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado. Kinuha niya ang mikropono. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig kay Jasmine na nakaupo sa gitna, nagagalak sa atensyon. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Althea, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Jasmine, best friend, hindi ko alam kung paano sisimulan. Napakarami nating pinagsamahan, napakaraming masasayang alaala, at napakaraming sikreto. Bahagyang kumunot ang noo ni Jasmine sa huling salita, ngunit mabilis din itong napalitan ng isang kampanteng na ngiti. Sa gabing ito, gusto kong bigyan ka ng isang napaka-espesyal na regalo. Patuloy ni Althea. Ngumiti siya ng matamis kay Jasmine, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiti na kasing talim ng kutsilyo. Isang regalo na magpapaalala sa'yo at sa ating lahat kung gaano ka ka-espesyal. Isang regalo na hinding-hindi mo malilimutan. Itinaas ni Althea ang kanyang kamay at sumenya sa technical booth. Happy birthday, best friend! Ang malaking screen sa likod ng entablado.
na kanina pa nagpapakita ng logo ng kaarawan ni Jasmine ay biglang umitim. Isang segundo ng katahimikan at pagkatapos, isang imahe ang lumitaw. Hindi ito isang lumang litrato. Hindi ito isang masayang alaala. Ito ay isang malinaw na larawan ng isang pamilyar na gate na may kumukutitap na ilaw na kulay pula at berde at isang pangalan na nakasulat sa marangyang script, Jade Dragon Motel. Isang segundo, 2 segundo. Ang imahe ng Jade Dragon Motel ay nanatiling nakapaskil sa screen at ang buong bulwagan ay nabalot sa isang nakabibinging katahimikan. Ang mga bisita ay nagtitinginan, naguguluhan. Ano ang ibig sabihin nito? Isang biro ba ito? Ngunit nang magsimulang umandar ang video, ang pagkalito ay napalitan ng pagkabigla. Walang mukha. Nanginginig ang kuha. Ngunit ang mga boses ay hindi maipagkakaila. Ang halakhak ni Dante, ang hagikgik ni Jasmine, mga pirapirasong salita ng paglalambingan na sumasabay sa mga anino ng 2 taong magkayakap. Isang alon ng bulungan ang gumapang sa buong ballroom. Ang mga cellphone ay biglang nagsilabasan, nagre-record. Ang mga ngiti ay napalitan ng mga nakangangang bibig. POV shift. Jasmine hindi. Hindi maaari. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine. Ang puso niya ay biglang tumigil sa pagtibok. Tumingin siya kay Dante, naghahanap ng sagot, ngunit ang mukha ng lalaki ay kasing putla ng papel. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Tumingin siya pabalik sa entablado. Nakatayo doon si Althea, kalmado. Ang mga mata ay nakatutok sa kanya na parang isang mangangasong tinitingnan ang kanyang biktima. POV shift. Dante. Patayin ninyo yan! Patayin nyo yan! Sigaw ni Dante. Tumayo mula sa kanyang upuan. Sinubukan niyang tumakbo papunta sa entablado, ngunit 2 malalaking lalaki na nakasuot ng uniforme ng hotel staff ang biglang humarang sa kanyang daan. Sinubukan niyang pumiglas, ngunit ang kanilang mga hawak ay bakal. Napatingin siya sa sulok. Nakita niya si Marco, nakatayo roon. Seryoso ang mukha, nagbibigay ng senyas sa mga gwardiya. Plinano ito, isang bitag, at nahulog sila dito nang walang kaalam-alam. POV shift. Althea. Hindi pa tapos ang palabas. Sandali! Sabi ni Althea sa mikropono, at ang boses niya ay pumailan lang sa ibabaw ng mga bulungan. Mayroon pa. Ang video ay biglang huminto. Ang screen ay umitim at isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Malinaw, walang putol. Boses ni Jasmine, kailan mo sasabihin sa kanya ang tungkol sa baby? Isang kolektibong pagsinghap ang narinig mula sa mga tao. Napahawak si Jasmine sa kanyang tiyan na para bang gusto niyang protektahan. Ang lihim na ngayon ay nabunyag na sa lahat. Boses ni Dante, konting tiis na lang, okay? Kapag nakuha ko na ang tiwala ng pamilya mo, kapag sigurado na ang investment nila sa kumpanya, iiwan ko na siya. Promise. Kung ang unang revelasyon ay isang sampal, ang pangalawa ay isang suntok na nagpabagsak kay Jasmine. Ang pagtataksil ni Dante ay hindi lang pala kay Althea, pati rin sa kanya. Tumingin siya kay Dante, ang mga mata ay puno ng luha at pagkamuhi. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay iisa ring ahas. At para sa huling regalo ko, sabi ni Althea, ang boses ay kasing lamig na ng yelo. Isang dokumento ang lumitaw sa screen, isang opisyal na sulat mula sa bangko, isang Notice of Impending Foreclosure. Ang kumpanya ni Dante ay hindi lang nalulugi. Ito ay babagsak na. Ang lahat ng pangarap ni Jasmine, ang power couple, ang kayamanan, ang perpektong pamilya, ay gumuho sa harap ng daan-daang tao. Tinitigan ni Althea ang 2 taong sumira sa kanya. Si Dante, na ngayon ay bagsak ang mga balikat, talunan. At si Jasmine, na humahagulgol na ngayon sa kanyang upuan,
ang reyna na nawalan ng korona. Itinutok ni Althea ang kanyang mga mata kay Jasmine. "Happy birthday, Jasmine," sabi niya. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng kahulugan. At, "Congratulations sa inyong dalawa." Huminto siya saglit, hinayaan ang mga salita na bumaon. "Sa bubuuin ninyong bagong pamilya." Binitawan niya ang mikropono. Isang nakakabinging kalabog ang umalingaw-ngaw nang bumagsak ito sa sahig ng entablado. Habang ang kaguluhan ay sumasabog sa kanyang likuran, mga sigawan, mga flash ng kamera, mga tanong na walang sagot, tumalikod si Althea at naglakad palayo. Hindi lumilingon. Ang kanyang ulo ay taas noo. 6 na buwan ang lumipas. Ang iskandalo sa Jasmine Reyes birthday bash ay naging alamat sa mga social circle. Kumalat ito na parang apoy. Sinunog ang reputasyon ni Dante at Jasmine hanggang sa maging abo. Ang kumpanya ni Dante ay tuluyan ng bumagsak. Ang pamilya ni Jasmine, sa sobrang kahihiyan, ay nag-pull out ng lahat ng suporta at ipinadala siya sa ibang bansa para doon na lang isilang ang kanyang anak, malayo sa mga mapanuring mata ng lipunan. Ang power couple ay naging isang pambansang biro. Para kay Althea, ang 6 na buwan na iyon ay isang mahabang proseso ng paghihilom. Ang araw na pinirmahan niya ang kanilang annulment papers ay hindi masaya. Hindi rin malungkot. Ito ay mapayapa. Habang itinatatak ng abogado ang selyo sa dokumento, naramdaman niya ang pagkalas ng isang mabigat na kadena na matagal nang nakapulupot sa kanyang puso. Sa wakas, malaya na siya. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng isang maliit na pwesto na may bagong pinturang puti at asul. Sa salamin ng bintana, nakasulat sa isang magandang script ang mga salitang, "Althea's Dreams." Ang pera na nakuha niya mula sa settlement ay hindi niya ginastos sa mga luho. Ipinuhunan niya ito sa isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot, ang kanyang sariling pangarap. Isang maliit na bake shop at cafe. Ang amoy ng bagong lutong tinapay at neutral na kape ang bumalot sa kanya pagpasok niya. Ito ang kanyang mundo, ang kanyang santuwaryo. Bawat mesa, bawat upuan, bawat disenyo sa pader ay personal niyang pinili. "Ma'am Althea, may naghahanap po sa inyo," sabi ng isa sa kanyang mga staff. Lumingon si Althea. Nakatayo sa may pinto si Marco, may dalang 2 tasa ng kape. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiti na totoo at walang halong anumang pait ng nakaraan. "Para sa pinakamagaling na baker sa buong Quezon City," sabi ni Marco, iniabot sa kanya ang isang tasa. "Salamat, Marco," sagot ni Althea. Tinanggap ang kape. "Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko to magagawa." "Hindi!" Mabilis na sabi ni Marco, umiling. "Ikaw ang gumawa ng lahat ng to, Althea. Ako lang ang naging cheerleader mo." Umupo sila sa isang maliit na mesa sa tabi ng bintana. Tahimik na pinapanood ang mga taong dumaraan. Wala nang tensyon sa pagitan nila. Ang nakaraan ay nasa nakaraan na. Ang natira ay isang malalim na pagkakaibigan at paggalang. "Kamusta na pala siya?" tanong ni Althea. Alam na ni Marco kung sino ang tinutukoy niya. "Si Dante?" Narinig ko. Sinusubukan niyang magsimula ulit. "Nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya," sagot ni Marco. "Si Jasmine, nasa States pa rin. Nanganak na raw." Tumangulang si Althea. Wala na siyang naramdamang galit. Wala na ring awa. Tanging isang pakiramdam ng pagtanggap na lang. Ang kanilang mga buhay ay nagpatuloy sa magkakaibang landas. Isang pamilya, isang ina, at isang batang babae ang pumasok sa bake shop. "Mommy, gusto ko po nung cupcake na may rainbow," masayang sabi ng bata. Napangiti si Althea habang pinapanood sila. "Alam mo ba kung ano ang pinakagusto ko sa lugar na to?" tanong ni Althea kay Marco. "Ang amoy ng kape?" Biro ni Marco. Umiling si Althea. "Ang mga kwento. Bawat taong pumapasok dito may dalang kwento. May masaya,
may malungkot. Dito gusto kong maramdaman nila na okay lang maging totoo, na okay lang magsimula ulit. Isang customer ang lumapit sa kanilang counter. Miss, ang ganda ng pangalan ng shop ninyo. Ano po ang ibig sabihin ng Altea's Dreams? Napatingin si Altea kay Marco. At pagkatapos ay sa customer, isang matamis at tunay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang uri ng nangiti na matagal nang nawala, ngunit ngayon ay bumalik na. Mas maningning, mas matatag. Kasi po, sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at kalayaan. Ito ang lugar kung saan ang mga nakalimutang pangarap ay muling nabubuhay.